Minamahal at talaga mong lagi natin tinatangkilik ng mga panahong siya po ang nangunguna sa pamumuno. Ang kanyang liderato ay nagpatunay lamang na kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, napakaraming dahilan. Palakpakan natin at bigyan ng mainit na pagpupugan ang former DOLE Secretary Silvestre Bello. Good morning. At syempre, talagang napakaganda ng umagang ito kung makakakita ka ng gantong kakisig na lingkod bayan na talagang nagbigay din ng pagpapatunay na tunay na serbisyong Pilipino para sa tao at galit sa korupsyon. Ang dati po nating pinagmamalaking chairman ng PACC, si Chairman Greco Galica. Magandang umaga po sa inyo lahat and thank you for loving the Philippines and being here today. Maraming salamat po. Salamat po, Chairman. At syempre, leading the conversation is our very own matapang, talagang hindi pa kakabugyan kahit sino ka. Nasubok na po namin yan. Parang isang batalyon yung lumusob sa amin, nag-iisang event kontakto, tahimik, biglang tumayo. Namumula yung tenga, nagsalita ng batas. Sabi niya, magre-resign ako kapag mali ang sinabi ko. Nanindigan mag-isa. Ito na po ang matapang kahit nag-iisa, nanindigan at lumaban. Our very own chairperson of PDP National sa Legal Committee, palakpakan naman natin, Attorney Eden Santato. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa aming mga vloggers, sa lahat na nakikinig, pati na rin po nanonood ngayon sa kapihan sa PDP. Maganda magiging talakayan ngayon, Captain. Salamat po, Ka Yvette. At ang inyong lingkod po, Ka Benny Belmonte, ang direktor ng kapihan sa PDP. At syempre po, sa paglilingkod, walang maliit o malaki, mababa o mataas na pwesto. Dahil ang gusto lang naman natin ay tunay na paglikuran ng sambayan ng Pilipino ng buong katapatan. Penny Belmonte po ang chairperson ng Education Committee ng ating pong minamahal na partido, ang PDP, ay nandirito po sa inyong harapan upang talakayin at bigyan daan ang katotohanan. Good morning to all our beloved media vloggers. Palakpakan naman natin sila. And of course, ang ating pong lahat ng viewers sa live podcast ng PDP. And let's get this kapihan started at sama-sama nating harapin ang katotohanan dito sa kapihan sa PDP. And opening the episode today is of course ang mga dati pong mga kinatawan ng administrasyon Duterte. At gusto natin malaman yung mga legasiya ng ating pong dating FPRRD. And gusto ko lamang pong umpisahan ito. Of course, ang ating starter, no? Saluhin mo Attorney Yvette. Yes po. Kasi gusto kong maganda yung paglalatag natin para pagka nakita ng mga tao, ng mga vloggers, madali pong intindihan. When people speak today of the Duterte's legacy, ang gusto ko lamang pong ilatag sa inyong tatlo is, what do you personally believe will endure in Philippine governance long after personalities fade? Tapos, amaya ko na ibigay yung follow-up or do I need to do it na po? Pwede na rin po Okay? Tapos po, ang follow-up natin dito is that yung mga legasiya po bang naiwan or is that legacy institutional, cultural, or political? Tapos yung isa pa, gusto ko pong ilatag para tuloy-tuloy na yung flow ng pong talakayan is, how did your understanding of public service change once you were inside the Duterte administration? Then, mamaya na po yung sa second segment yung uunahin natin mamaya si Secretary Bello, okay? Sa iyo na ang bola. Shoot! Secretary Bello po. Yes, but can you please linawin mo yung Yung natin? natin. Okay, kasi
we are having a special segment from today until March 11 when former President Duterte was rendered to the ICC. Gusto namin magbalik tanaw sa Duterte legacy by inviting key cabinet appointees, no? To speak about his legacy and to speak about the mandate given to them by the President when they were appointed. So, to start off nga po, no, we want first to know from them is after having served under the Duterte administration, what do they personally believe would endure even after kami, wala na tayo po, lahat kasi tayo appointees, no? Ano sa tingin po ba namin ang mag-e-endure after mawala na po kami sa mundo? So we start off po with Secretary. Yes, Secretary. Secretary, good morning. Ang first question po namin ay para po sa inyo at nasa inyo na po yung ibabato ko sa inyo yung bola para mag-flow ng ating... sasaluhin mo yung bola para mabigyan mo ng sagot lahat ng ito. Ang first po is when President Duterte appointed you po as Secretary of Labor, what specific mandate did he give you regarding labor reform? What specific mandate did he give you regarding labor reform? Ay, okay. Naku, Benny, may tumatawag sa akin pero hindi ko muna si Secretary Bagan. Anyway, bago ko sagutin yun, alam mo, gusto ko malaman ninyo, nung nanalo si Pangulong Digong Duterte, nakita kami, ang una niyang sinabi ay sabi, Lord, komunista ka naman eh. Sabi sa akin, hindi naman boss, ako hindi, wag mo na iba, Pero pagpatuloy mo yung pagiging chairman mo ng GRP Peace Panel, you continue the negotiation with the NDFC, PNP. Siyempre, alangan naman sabihin ko, ayaw ko. Sabi ko, boss, ikaw ng presidente ngayon, hindi ako pwede tumanggi. Pero sabi ko sa kanya, boss, yung peace talk hindi ginagawa sa Pilipinas, ginagawa abroad. Nung panahon ni President Cory sa Netherlands, nung panahon ni President Ramos sa Netherlands, nung panahon ni DMA sa Norway. Kaya palagi kong biyahe ng biyahe. Kaya ako, boss, kung gusto mo ako maging chairman, para naman hindi ako biyahe ng biyahe, gawin mo na rin akong ambassador. Yun, sinabi ko. Para hindi na ako kailangan magbiyahe. Pag may peace talk, nandun na ako, makikipag-usap na lang ako sa kanila. O saan mo gusto? Sabi ko, boss, alam mo yung trabaho ng ambassador, yung alagaan yung mga Filipino citizen kung nasaan sila. Ngayon ako, para hindi masyadong mabigat, may nahanap akong bansa na merong mga 120 Filipinos lang. 120 Filipinos lang ako. Ngayon yung 20 dyan, nasa embahada. So ang sikasuhin ko lang mga 100. So, sabi niya sa akin, saan yun? Sabi ko sa kanya, boss, sa Hungary, sa Budapest. Sabi niya, kaya gusto mo Hungary dahil magaganda doon ng mga babae. Sama na doon, boss. So, sige, okay. Kaya chairman ka ng GRP Peace Panel, at the same time, ambassador to Hungary. O, di okay na. Aba, pag-announce siya, iba naman. Sabi niya, in-appoint ko pa rin si Atty. Bello bilang chairman ng GRP Peace Panel dahil siya na rin nandyan noong panahon ni Cory, panahon ni Jimmy, panahon ni Ramon. Kaya siya na lang magpatuloy. Pero, in-appoint ko rin siya na Labor Secretary. Doon ako nabigla. At nagulat, nagalit sa akin ang misis ko. Kasi sabi ko siya nung sinabi ni Digong na ako ang ambassador, sabi ko, Mami, yung matagal mo ng panaginip, matutupad na, ambassador na ako. So, kung nung inanaw sa sekretaryo, sabi ko, anong bilang? Pataka ka lang diya, sabi ko Bisaya yan. Ayun, naging Secretary of Labor ako. And I don't regret being Secretary of Labor of President Duterte.
Dahil doon, ang number one na achievement ng Pangulong Presidente, hindi nyo siguro naman nararamdaman yan, ay yung industrial peace. Nagkaroon ng katahimikan at kapayapaan sa labor sector ng panahon niya. Dahil talagang inalagaan niya ng mabuti. Talagang tinututukan niya ang lahat ng problema ng mga manggagawa at ang problema din ng mga employers. So there was industrial peace. And as President, ang isang major achievement na for the OFW is the passage of the law creating the Department of Migrant Workers. Yun ang hindi nalalaman ng marami. Dahil sa panahon niya, nagkaroon ng Department of Migrant Workers. Dati, yung local workers at OFW under the Department of Labor Land, sakop po lahat dyan. Pero nag-create siya ng bagong department, the Department of Migrant Workers, that will handle the welfare of the OFW. Na mahal ng ating Pangulo. Talagang doon na mahal na. Alam nyo ba na, first action ng Presidente, siguro hindi nyo alam to. Direct na alam mo, unang action ng Presidente. Kauupo pa lang niya. Ang naisip niya agad yung mga OFW. Sabi sa akin, Bebon, yung mga OFW natin kung mag-apply for deployment abroad, kung saan-saan sila ng gobyerno, ahensya ng gobyerno pupunta sa Pag-ibig, pupunta sa SSS, pupunta sa GSIS, pupunta sa Land Bank, pupunta sa DFA. Ang daming lugar yan. Hirap na hirap yung ating mga OFW. Ang gawin mo, lahat ng mga ahensya yan maglagay ng agency in one location in what's called the Overseas Services for Filipino Overseas Workers. Yan, OSCO. Kaya mga OFW ng panahon niya, isa lang pinupuntahan. Matandaan nyo yung the old POA, yung building ni Ople. Doon, nilagay niya yung OSCO. Kaya mga OFW, yan lang pumupunta. Hindi na pupunta sa SSS, hindi na pupunta sa GSIS, sa passport. Wala na, isa na lang. Yan, dyan yung makita kung gaano kamahal ng ating Pangulo, mga OFW. Yan. Ang ganda. Alam mo, ang ganda, no? Minsan, akala natin, simple lang yung trabaho ni Secretary Bello, pero hindi natin alam na ganun pala kalawak at ang daming negasiyang naiwan talaga na yung iba pinagpapatuloy na yun, pero yung iba hinihinto dahil sa hindi maganda, dahil alam nila na nag-shine talaga yung dating administrasyon. Yan ang masama sa atin kapag inihinto nila, hindi nila iniisip yung kapakanan ng mas nakararami. At pwede po bang sundutan ko yan ng isa pang follow-up na pwedeng magpayanig mas lalo sa mga legasiya pong naiwan ng dating administrasyon po yung leadership, sir? How much policy latitude did you really have as secretary? And where were the firm limits of political or economic reality, sir? Yung aking well, gaya na sinabi ko, when I was Secretary of Labor, I was guided by the direction of our President na kailangan meron tayong industrial peace. Kailangan hindi nag-aaway ang mga empleyado at ang mga employees. Kailangan maganda ang relasyon nila. Kaya nagkaroon tayo ng ng tinatawag na inspection program ng Department of Labor. Ano itong inspection? Pupunta ng ating mga labor inspectors, lahat ng mga business establishment para makita na ang mga labor laws ay sinusunod. Matanda nyo itong tinikwento ko kanina kay Ibete. Matanda nyo yung nung araw. Ang mga sales girls sa mga department store, lahat ng mga sales girls nung araw, nakikita ninyo, nung araw nung wala pa si Dibo, nakatindig yung mga sales girls, naka-uniform, lalo na doon sa SM, naka-uniform, naka-high heels, nakatindig sila, pero nakikita nyo ba pag nakatindig medyo hindi diretsyo? Bakit? Unang-una naka-high heels, pangalawa, nakatindig.
So anong sabi ni Digong sa akin? Ewan, tignan mo yung mga ano natin, yung mga sales girls natin. Gawan mo ng paraan para mapaganda ang kanilang kalagayan. So, dinalaw ko yung mga department stores. Doon ko nakita na kaya pala sila na hindi nakakatindig ng direksyon. Eh, naka-high heels. At maliban doon, nakatindig. So, what did I do? I issued an order na bawal ang high heels. Lahat ng mga sales girls, sa lahat ng mga department stores, sa lahat ng department stores sa buong Pilipinas. Tinanggal na. Ang unang sumunod, yung department store dito sa may Quezon Avenue. Fisherman? Ha? Fisherman? Fisher Mall. Yun ang unang sumunod. Binilhan nila ng mga sapatos ng mga sales girls. Wala nang heels, yung iba na lang, half inch lang. Ayan. Half inch. At saka, merong putos na every 2 hours, lahat ang mga sales girls dapat meron silang tinatawag na sitting break. Kailangan umupo. Yun. Kaya ngayon, pag pumupunta ko sa SM, sa mga department doon, nakikita nila, sir, wala nang heels. Ayan, ginagano. Yun ang ano ni Digong. Wala nang heels. At hindi lang na ginawa yan sa mga sales girls. Alam niyo yung call centers, may mga call Mga BPO. Mga BPO. O yung mga Call centers. Agent. Call center Call agents. center agent. Mga yan, nakaupo. Di ba? Kasi nag-ano sila ng ano. Ngayon, sabi ni Digong, yung mga yan palagi nakaupo, kawawa naman. Bigyan mo rin sila ng standing break. Yan. Kaya every 2 hours, they are allowed 10 minutes to stand para na naman makarelax. Hindi yun nakaupo ka, maghapon. Yun. Tignan nyo gano'n kamahal ng ating Pangulo mga workers. Ganun kaliit na bagay na napapansin niya. Kaya ako inspirado magtrabaho noon dahil talaga si boss, mahal na mahal niya mga workers, mahal na mahal niya mga businessman, at mahal na mahal niya ang mga OFW. Ang ganda kasi, Secretary, even us, hindi namin alam. And that's the reason why, nagtataka ako, sabi ko nga sa sales lady sa SM, buti na lang, ganyan na. Dati kasi, ang kanilang reklamo, nagkakaroon sila ng mga varicose Siyempre. tapos power silang umupo. Sabi ko, ate, upo ka naman, pinaupo niya ako. Hindi, bawal po. Kaya nagulat ako, yung mga, alam mo, it's a simple thing, pero malaking bagay yun na nakita natin at nalaman natin ngayon na pati pa na yun. Napapa nila, pinakikialaman nila, and that's practical. Mga maliit na bagay sa hindi nagtatrabaho doon, pero sa mga nagtatrabaho, napaka-laking bagay nun. Alam mo, masasakit ang legs nila pag uwi, tapos pagbaha pa, dahil may flood na noon. Lulusong pa sila sa flood. Kaya sila nagkakaroon ng mga varicose vein. It's a small matter for some Filipinos, pero big deal yun. Pag nalaman mo na yung simpleng bagay, ginawa na pala ng paraan. Mas lalo siguro ginawa ng paraan yung malalaki kasi kitang-kita. Diba? Kasi hindi nga nakalagpas yung maliit eh. How much more yung malaki. Tama po.